guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano magawa ng TP-Link na 12 volt supply yung gamit yung yung adapter ng 220 volts. Tapos kinonvert namin siya ng 12 volts. Napakita ko sa inyo kung paano gagawin to para meron ding makagawa ng ganito kahit hindi na sila bumili ng ng converter sa TP-Link. Kasi kadalasan kasi nakikita ko sa video maraming bumibili na ganon. Yung hindi na gumagamit ng hindi na gumagamit ng inverter. Diretso 12 volts na lang battery at saka solar. Ganun na lang guys ang ituturo ko sa inyo. So ito guys, ganito guys oh. 'Di ba 220 to isasaksak to sa kuryente. Tapos wala namang kuryente dito sa kanila kaya gumawa kami ng kinonvert na lang namin siya or dinirekta sa battery. Ayan. So na-testing natin. Yan oh. Kita niyo yan may may ilaw. Yan, buhay na siya. Pero ang supply niya yan guys, ito battery. Battery ito yung supply niya guys. Dito dumaan yung 12 volts lang siya guys, wala ka nang gagawing iba. Hindi ka na bibili ng yung converter sa TP-Link. Sa TP-Link na ganito, tingnan nyo, ayan, may ilaw na. Wala ka na rin gagamiting inverter. Kahit wala tong problema guys, kahit walang ilaw sa kanila dito, always to naka-open basta nag-condition yung pag-charge ng solar nila, solar panel at saka yung battery condition. Madali lang siya gawin guys kasi pagkat gagawa din kayo ng guys ng controller, diode at saka capacitor. If yung yung current biglang mag-short, hindi siya hindi maapektuhan yung mga item or nakasaksak tulad ng ganito guys oh. Yan. Kasi mag-i-stack yung capacitor ng tapos tataas din yung capacity niya. Hindi siya ma-off. Ganito lang guys gawin nyo guys. Gayahin nyo lang guys. Isasaksak to sa guys sa kuryente, pero ngayon in-improvise namin. In-studyohan namin kung paano siya ma-improvise. Kaya ngayon tingnan nyo yung nangyari. Ganito na. Di battery na siya. Hindi na siya isasaksak sa ilaw. Hindi na siya isasaksak sa alternative current. DC na siya, 12 volts. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung kasi ipipix pa namin ito ngayon. Pagkatapos ipapakita ko sa inyo yung video. So ito na pala guys ang loob ng ating wifi window. Ito yung in-improvise natin kanina, yung PoE. Yan yung nagsusupply sa TP-Link. 24 volts dapat yan, pero kinonvert natin siya ng 12 volts kasi dito sa kanila walang kuryente. Tapos pag ginagamitan din ng inverter yung yung battery, madali lang siyang mawiwik. Kaya kinonvert na lang namin siya ng 12 volts lahat. Hindi na kailangan bumili ng yung binibenta nila na converter. Ito pala yung supply ng ating piso wifi guys. Meron ding nagko-control nito, yung panel at saka battery at saka yung piso wifi. Dapat may controller. Ayan guys, 12 volts lahat yan, legit na legit. Walang problema. Hindi naman wala na yung inverter, no need na ng 220 alternative. Diyan na nagtatapos yung video natin guys. I love you. Thank you for watching. Bye bye.